Anong klaseng anak ang magtatatwa sa sariling ina para lamang sa yaman at dangal sa gitna ng marangyang pagtitipon sa Makati? Itinapon ang mukha ni Wena sa putik nang tawagin siyang pulubi ng sariling dugo at laman. Ngunit ang bawat sugat sa kamay ng ina ay may kalakip na resibo ng katotohanan. Babangon si Wena upang singilin ang utang na hindi kayang bayaran ng pilak. Sino ang unang luluhod kapag ang kasinungalingan ay nabunyag? Sino ang matandang ito? Hindi ko siya kilala. Pakiusap ilabas ninyo ang pulubing ito bago pa niya masira ang party ko. Ang mega salitang iyon ay tila mga hiwa ng matatalim na salamin na tumagos at humati sa dibdib ni Wena. Sa gitna ng kumikislap na mga ilaw ng aranya sa marangyang ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati, nakatayo ang 55 taong gulang na ina habang mahigpit na hawak ang isang kulubot at basang sobreng papel. Sa loob niyon ay ang huling resibo ng bayad sa utang ang katibayan na malaya na ang kanyang anak sa lahat ng pagkakautang sa kolehiyo at medisina. Bawat sentimo sa papel na iyon ay nagmula sa kanyang dugot pawis sa pagtitinda ng isda sa palengke ng Jaro sa Iloilo. Ang kanyang mga kamay ay may amoy pa ng lansa at asin habang ang suot niyang barot saya ay ang tanging magandang damit na itinabi niya sa loob ng 10 taon. Ngunit sa harap ng daan-daang bisitang nakasuot ng mamahaling tuxedo at gintong kasuotan, ang sarili niyang anak na si Nico, ang bagong punong doktor ng ospital, ay nakatingin sa kanya ng may labis na kapuotan at matinding kahihiyan. Napatigil ang pagtibok ng puso ni Wena. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at napuno ng mapait na bara. Nangatal ang kanyang mga tuhod at ang kulubot na sobre sa kanyang daliri ay tila naging napakabigat na bakal na humihila sa kanya pabaon sa lupa. Ang mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya ay nagsimulang lumabo sa gitna ng namumuong luha na pinipilit niyang huwag ihulog. Nakita niya kung paano hawak ni Nico ang kamay ng magandang dalagang si Clarissa Valcarcel, habang sa tabi nito ay nakatayo si Doña Victorina, ang may-ari ng ospital na nakatingin sa kanya na parabang nakakita ng isang dumi sa makintab nitong sapatos. Bakit ang kamay na nagpakain, nagbihis at nag-alaga sa kanya noong siya ay walang-wala? Ay ito pa ngayon ang itinuturing na pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas na sa maingay at basang palengke pa ng Jaro si Wena nang galing sa malayong lalawigan ng Iloilo. Naalala niya ang boses ni Nico sa telepono bago siya lumuwas ng Maynila. Please do not come here, busy ako at maraming importanteng tao sa gala. You will just embarrass me if you show up. Galit at mabilis na sabi ni Nico sa kabilang linya noong umagang iyon. Ngunit hindi naniwala si Wena na galit talaga ang anak. Hinisip ng ina na nahihiya at napapagod lamang si Nico dahil sa labis na trabaho sa ospital. Gusto niyang sorpresahin ang anak. Gusto niyang ipakita sa kanya na wala na silang utang sa bangko, na bayad na ang lahat ng sakripisyo at maaari na itong magsimula ng sariling pamilya nang walang ganong gaintang alalahanin. Nagbenta PA si Wena na natitirang 2 maliit na alahas na pamana ng kanyang ina upang makabili ng tiket sa eroplano patungong Maynila. Nico, anak. Mahinang sambit ni Wena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit habang humahakbang siya ng isang beses pabalik sa realidad ng ballroom. Ako ito, ang nanay mo. Dinala ko lang ang resibo ng tuition mo. Wala na tayong utang, anak. Malaya ka na. Lumapit si Nico ngunit hindi upang yakapin ang ina. Ang kanyang mukha ay namula sa galit habang ibinubulong sa tainga ni Wena ang mga salitang mas mabilis at mas matindi pa sa lason. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta, sinisira mo ang buhay ko. Alam ng lahat dito na ulila na ako at pinalaki ng scholarship ng pamilya Valcarcel. Kapag nalaman nilang anak ako ng isang dukhang tindera ng isda sa Iloilo, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng pinaghirapan ko. Do you want me to lose Clarissa in my position here? Bawat salita ni Nico ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng ina
Nakatingin lamang si Wena sa anak sa lalaking pinalaki niya sa sarili niyang mga braso, ang batang dating humahalik sa kanyang kamay at nagmamano bago matulog sa ilalim ng munting kulambo sa jaro. Ang batang iyon ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ay isang estranghero na nababalutan ng kasakiman at takot na mawalan ng pwesto sa mataas na lipunan. Bago pa makapagsalita si Wena, humakbang paitaas si Doña Victorina. Sa kamay ng matandang matapobre ay may hawak itong baso ng mamahaling alak. Tumingin ito kay Wena ng may malaking pang-aapi at sarkastikong ngiti sa kanyang mga labi. So Dr. Nico, is this beggar harassing you for money? Maautoridad at malamig na tanong ni Doña Victorina. Mga ganitong klase ng tao mula sa probinsya madaling maakit sa pera kapag nakakita ng mayayaman. Security check her bag. Isang guwardiya ang mabilis na lumapit at humawak ng mahigpit sa braso ni Wena. Bago pa man makagalaw o makapagtanggol ang ina, mabilis na itinulak ni Doña Victorina ang isang makapal na sobre ng donasyon sa bukas na bulsa ng lumang bag na gawa sa abakan ni Wena. Ayan, magnanakaw. Sigaw ni Doña Victorina sa buong bulwagan. Kinuha niya ang sobre ng donasyon para sa charity fund ng hospital. How disgusting. Mabilis na nagliwanag ang mga ilaw ng mga telepono sa paligid. Sa gitna ng mga bisita, nakatayo ang vlogger na si Charing na kasalukuyang nagpapakita ng live stream sa libu-libong manonood sa internet. Mga kababayan, live rito sa Makati, isang matakaw at salbaheng ina na pumunta rito para mambulabog at magnakaw sa mismong ginagawaran ng parangal na anak. Sigaw ni Charing sa kanyang telepono habang nakatutok ang camera sa umiiyak at nagugulumihan ang mukha ni Wena. Tumingin si Wena kay Nico, umasang ipagtatanggol siya ng sariling dugo at laman. Nico, sabihin mo sa kanila, hindi ako magnanakaw. Ang pera sa bag ko ay ang natitirang ipon ko para sa iyo. Ngunit tumalikod si Nico. Hinagaw niya ang kamay ng kanyang kasintahang si Clarissa at malamig na nagsalita ng hindi man lang tumitingin sa lumuluhang mata ng ina. Dalhin niyo na siya sa labas. Wala akong inang magnanakaw. Pinalabas ng mga gwardya si Wena habang itinutulak ang kanyang mahinang katawan patungo sa pintuan ng marangyang gusali. Bumabagsak ang malakas at malamig na ulan sa kalsada ng Makati habang napaluhod ang katawan ng ina sa basang semento. Ang resibo ng pagbabayad ng utang sa paaralan, ang papel na naglalaman ng 10 taong sakripisyo ay nabasa at nadumihan sa tubig ulan sa tabi ng kanyang mga paa. Nakadapa si Wena sa malamig na kalsada habang ang ingay ng musika at tawanan sa loob ng ballroom ay naririnig pa rin niya mula sa malayo. Ang kanyang puso ay hindi lamang nabasag, ito ay naging abo. Sa gitna ng dilim at buhos ng ulan, dahan-dahan siyang tumingala sa mataas na gusali. Ang luha sa kanyang pisinggi ay nahalo sa patak ng ulan, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ang lambot at awa sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang malamig at matigas na apoy ng katotohanan. Anong klaseng ina ang patuloy na asa sa isang anak na tumalikod sa sarili niyang dugo? Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi sa Maynila, ang mga yabag ni Wena ay mabibigat bit-bit ang pusong tila abo na nanlalamig sa gitna ng unos. Ngunit ang bawat patak ng ulan ay hindi luha ng pagkatalo, kundi patak ng ulan na nagpapatalas sa talim ng isang desisyon. Nakahinto ang tricycle sa tapat ng isang lumang paupahan sa gilid ng Maynila, kung saan pansamantalang tumutuloy si Wena. Ang kanyang mga damit ay basang-basa, dumikit sa kanyang katawan na nanginginig hindi dahil sa lamig ng panahon, kundi dahil sa matinding kirot na iniwan ng pagtataksil ng sariling anak. Dahan-dahang binuksan ni Wena ang pinto, ang tahimik na silid ay sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Walang iyak, walang sigaw ng pagdadalamhati. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat at mababang paghinga ng isang inang kinuhaan ng dangal. Umupo si Wena sa gilid ng higaan. Kinuha ang basang sobre na naglalaman ng mga resibo ng pagbabayad ng matrikula mula pa noong unang taon ni Nico sa kolehiyo hanggang sa maging doktor ito. Ang mga papel na iyon ay kupas na ang tinta
ay halos mabura na ng tubig, ngunit ang mga numero at pangalan ay nanatiling malinaw sa kanyang paningin. Ito ang mga patunay. Ito ang mga saksi sa bawat gabing nagpapakulo siya ng asin sa jaro upang may maipambaon lamang ang nag-iisang anak. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng napakagarang penthouse ni Nico, ang hangin ay puno ng tension at malamig na simoy ng aircon. Nakatayo si Nico sa harap ng malaking salamin pinapagpag, ang kanyang mamahaling suit na parang may nadumihang dumi mula sa labas. "Nico, are you out of your mind?" Sigaw ni Clarissa habang naglalakad pabalik-balik sa loob ng silid. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. "That woman, that market vendor claimed she was your mother. Paano kung makarating ito sa board of directors ng hospital? Paano ang reputasyon ng pamilya namin?" Humarap si Nico, ang kanyang mukha ay balot ng matinding kaba at pag-aalala. Wala na ang kayabangan na ipinakita niya sa entablado kanina. "Clarissa, please, listen to me. She is just an insane woman from our province who has been stalking me for years. Hindi ko siya ina. Kasinungalingan ni Nico, patuloy na binubulag ang sarili sa katotohanan upang protektahan ang kanyang trono." "Don't lie to me, Nico." Mabilis na putol ni Clarissa, inihagis sa mukha nito ang isang kopya ng lumang litrato na nakuha niya mula sa social media ng isang kakilala sa probinsya. "My investigator found this within 10 minutes. Ikaw at ang matandang iyon sa harap ng isang sapat sa Jaro Market. 5 taon na ang nakalilipas. You lied to me. You told me you were an orphan raised by a scholarship foundation." Nanigas ang buong katawan ni Nico. Ang kanyang lalamunan ay parang sinakal ng hangin. Bago pa man siya makasagot, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Doña Victorina. Ang muka ay blanco ngunit nag-aapoy sa galit ang mga mata. "Hindi na mahalaga kung nagsinungaling ka tungkol sa pinagmulan mo, Nico." Malamig na wika ni Doña Victorina habang naglalakad papalapit sa kanya na may dalang mabigat na tiklop ng mga dokumento. "Ang mas malaking problema ngayon ay ang pag-audit sa charity fund ng hospital. Ang pangalan ng ina mo ang nakalagay sa ilang transaksyon ng mga resibong ibinigay ng mga pasyente. Kung kakalkulahin ng gobyerno, ikaw ang madadamay sa pagnanakaw." Nanlaki anggi mga mata ni Nico. "Pagnanakaw, Ma'am Victorina, hindi ko alam ang tungkol dyan. Ako ang tumanggap ng scholarship grant mula sa foundation ninyo." "Scholarship grant, mapait," na tumawa si Doña Victorina. "Wala kailangang mag-isip ng scholarship para sa isang taong ang matrikula ay binayaran ng direkta ng personal na account ng ating pamilya. O kaya ay ng mga contribution mula sa ibang tao. At ang mga resibong dala ng ina mo kanina. Kung mapupunta sa korte, lalabas na doble ang kinubra mo." Napakapit si Nico sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang mundo na itinayo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho at ang mga guho nito ay handang sumalo sa kanya upang durugin siya ng tuluyan. Samantala sa tahimik na silid sa Maynila, dahan-dahang inayos ni Wena ang kanyang buhok sa harap ng maliit at basag na salamin. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono, pinindot ang numero ng isang taong matagal na niyang hindi nakakausap, ang abogado ng kanilang kooperatiba sa Iloilo. "Attorney, kailangan ko ang tulong mo." Mahinahon ngunit matatag na wika ni Wena sa kabilang linya. "Gusto ko nang ihain ang kaso ng paninirang puri, paglabag sa karapatan ng isang ina, at ang formal na pagsusuri sa mga dokumento ng pondo na ginamit ng pangalan ko." Isang mabilis na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng silid. Nang buksan ito ni Wena, nagulat siya sa nakita. Si Sinta, ang kanyang pamangkin, ay nakatayo doon basang-basa sa ulan, nanginginig at umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang sariling anak na si Minda. Tita Wena." Humihikbis na wika ni Sinta habang lumuluhod sa paanan ng matanda. "Patawarin mo ako. Itinapon nila ako. Pinalayas nila ako nang makuha na nila ang gusto nila." Tiningnan ni Wena ang umiyak na pamangkin sa kanyang paanan. Ang hangin mula sa labas ay umiikot sa loob ng silid. Dala ang lamig ng gabi at ang simula ng isang digmaan
na walang sino man ang makakaligtas ng walang galat. May mga sugat na mas malalim pa sa hiwa ng patalim, lalo na kung ang mismong pamilya ang may hawak ng punyal. Tiningnan ni Wena ang lumuluhang pamangkin na nakaluhod sa malamig na semento ng kanyang inuupahang silid. Nakakapit si Sinta sa laylayan ng lumang saya ni Wena, habang ang maliit nitong anak na si Minda ay nakatayo sa likuran nanginginig sa basang damit. Ang paningin ni Wena ay nanlabo hindi dahil sa luha kundi sa isang matinding pagtatanto. Hinawakan niya ang braso ni Sinta at pilit itong itinayo. Ang mga daliri ni Wena ay kasing lamig ng yelo nang magsalita siya ng mahina ngunit may diin na tumatagoso sa buto. Anong ginawa mo, Sinta? Sabihin mo sa akin ang totoo bago ko isara ang pintuang ito sa inyong mag-ina. Hindi makatingin ng diretso si Sinta. Yumuko ito umiiwas sa nag-aapoy na titig ng kanyang tiyahin. Nang magsalita ang pamangkin ng bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa nagdurugong puso ni Wena. Wala akong pagpipilian, tita, nilapitan ako ng mga tauhan ni Doña Victorina noong isang linggo. Binayaran nila ako para ilipat ang address ng lahat ng sulat mula sa bangko papunta sa opisina nila. Ibinigay ko rin ang kopya ng mga resibo mo para palabasin nilang pinepeke mo ang lahat. Kailangan ko ng pera para sa tuition ni Minda. Kung hindi ko ginawa yon, mapapatalsik ang anak ko sa eskwelahan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Binitawan ni Wena ang braso ni Sinta, tila nakahawak siya ng isang makamandag na ahas. Ang pamangkin na itinuring niyang parang sariling anak, ang pamangkin na pinakain niya mula sa parehong kaldero kung saan kumakain si Nico, ay ipinagbili siya sa mga taong gustong sumira sa kanyang buhay. Ipinagbili mo ang danggal ko para sa pera nila. Nanginginig ang boses ni Wena, ang lalamunan ay parang pinupunit ng mga tinik. Dugo kita, Sinta. Kapatid ko ang tatay mo. Paano mo nasikmurang ipagkanulo ang taong nag-ahon sa inyo sa gutom? Sa halip na humingi ng tawad, biglang umangat ang mukha ni Sinta. Ang kanyang mga mata ay napuno ng inggit at makasariling galit. Ginamit niya ang pinakamasakit na panunumbat upang ipagtanggol ang sariling kasamaan. Huwag mo akong sumbatan ng utang na loob, Tita Wena. Kasi lahat naman ng sakripisyo mo nakatuon lang kay Nico, dugo mo rin kami. Pero nung nagkasakit ang asawa ko, anong ibinigay mo, Barya? Dahil kailangan mong ipadala ang malaking pera sa anak mong doktor na walang kwenta. Kasalanan mo rin ito. Kung hindi ka naging bulag sa ambisyon ng anak mo, hindi sana kami nagkaganito. I only did what I had to do for my daughter. Bakit ikaw lang ba ang may karapatang magsakripisyo bilang ina? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Wena. Ang panunumbat na iyon ay isang malakas na sampal na gumising sa kanyang diwa. Tama si Sinta sa isang bagay, naging bulag siya kay Nico. Ngunit ang pagnanakaw ng kanyang mga ebidensya at pakikipagsabuatan sa kaaway ay hindi kailanman magiging makatarungan. Tumingin si Wena ng diretso sa mga mata ng pamangkin. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, wala ng bakas ng awa. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng kataksilan. Pinakain ko kayo ng walang hinihinging kapalit, ngunit isinubo mo sa akin ang lason. Lumabas ka na sa pamamahay ko, Sinta. At huwag na huwag mo nang gagamitin ang pangalan ng pamilya natin para pagtakpan ang iyong kasakiman. Umiiyak na hinigit ni Sinta ang kamay ng kanyang anak. Tuluyan silang lumabas ng silid, iniwan ang pintuang nakabukas habang patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Nang mag-isa na lamang siya, marahang isinara ni Wena ang pinto. Nakita niya sa lapag ang isang lumang ipit sa buhok na gawa sa plastic na hulog mula kay Sinta kanina. Pinulot ito ni Wena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang naglalakad siya patungo sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang litrato ng kanyang yumaong asawa. Maingat niyang ipinatong ang ipit sa buhok sa tabi ng kandila. Isang malalim at mabigat na paghinga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang luha ang tahimik na tumulo mula sa kanyang mata at bumagsak sa lumang kahoy ng mesa. Walang hagulgol, walang pag-iyak na maingay. Tanging ang pagkawasak ng isang ina na pinagtulungang saksakin ng mga taong pinakamamahal niya.
Ayusin na sana niya ang kanyang higaan upang ipahinga ang kanyang pagod na katawan nang biglang nakarinig siya ng 3 madiin at sunod-sunod na katok mula sa pinto. Hindi ito katok ng isang taong humihingi ng tulong. Ito ay katok ng isang taong naghahanap ng kasagutan. Binuksan ni Wena ang pinto at natigilan siya. Sa labas ng kanyang mumunting silid ay nakatayo si Clarissa Valcarcel. Wala na ang mamahaling alahas at ang mapang-alipustang tingin ng isang tagapagmana ng ospital. Ang mga mata ng dalaga ay namumula sa galit at sa kanyang dibdib ay mahigpit niyang yakap-yakap ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga sensitibong dokumento mula sa foundation ng kanyang pamilya. Tumingin si Clarissa sa mga mata ni Wena. Ang boses nito ay nanginginig sa matinding panggigigil at determinasyon. "We need to talk. Because your son has been playing both of us for fools at hindi ako papayag na ang pamilya ko ang sasalo sa kasinungalingan niya." Ang galit ay isang nakalalasong apoy na kayang tupukin maging ang pinakamatibay na tulay ng tiwala. Ngunit sa gabing iyon, ang galit ang naging tulay upang pagtagpuin ang 2 pusong sinugatan ng iisang lalaki. Inihadyos ni Clarissa ang makapal na folder sa ibabaw ng maliit na mesang kahoy. Ang pagbagsak ng mga papel ay nagdala ng mabigat na hangin sa loob ng masikip na silid ni Wena. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng bumbilya, makikita ang panginginig ng mga balikat ng dalaga. Wala na ang bakas ng isang matapobreng tagapagmana ng pamilya Valcarcel. Ang nakatayo sa harap ni Wena ay isang babaeng pinagkanulo, isang nobyang ginamit lamang bilang hagdan patungo sa rurok ng lipunan. "He lied to me. He lied to everyone." Panimula ni Clarissa, ang boses ay pumipiyok sa halo-halong panggigigil at sakit. "Akala ko kilala ko ang lalaking pakakasalan ko. Pero ang lahat sa kanya ay isang malaking ilusyon. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Ginamit niya ang pera ng pamilya namin para pagtakpan ang pinagmulan niya. O yun ang akala ko." Tiningnan lamang siya ni Wena. Walang sigaw, walang sumbat na namutawi sa labi ng matanda. Sa halip na ipagtabuyan ang babaeng bahagi ng pamilyang nagpahiya sa kanya kanina, tahimik na naglakad si Wena patungo sa kanyang maliit na lutuan. Nagpakulo siya ng tubig at naghiwa ng sariwang luya. Ang amoy ng mainit na salabat ay unti-unting pumuno sa silid, nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa gitna ng malamig at maulang gabi. Isinalin ni Wena ang umusok na inumin sa isang lumang tasa at inilapag ito sa harap ni Clarissa. "Inumin mo muna ito." Mahinahong wika ni Wena. Ang kanyang mga mata ay nag-aalok ng kapayapaan na hindi inaasahan ng dalaga. "Malamig ang gabi, ngunit mas nakapanlalamig ang katotohanan ng karga-karga mo." Natigilan si Clarissa. Tiningnan niya ang mainit na tasa at pagkatapos ay ang mukha ng matandang babae na pinaratangan ng kanyang ina bilang isang magnanakaw. Paanong ang isang taong tinapakan at dinuro ng ganoon kalala ay may kakayahan pang mag-alok ng kalinga sa kanyang kaaway? Nangginig ang mga daliri ni Clarissa nang hawakan niya ang tasa. Sa paglamon ng init sa kanyang lalamunan, tuluyan ng gumuho ang kanyang mga depensa. Binuksan niya ang folder at inilabas ang mga nakatagong email at papeles na nakuha niya mula sa pribadong opisina ng kanyang ina. "My mother, Doña Victorina, she knew everything." Basag ang boses na pag-amin ni Clarissa. Hindi lang niya nalaman ngayon na anak ka ni Nico. Matagal na niyang alam na may nagbabayad ng tuition niya ng buo. Binulsa ng foundation namin ang perang ipinapadala mo habang idineklara nilang full scholar si Nico para makakuha sila ng mas malaking pondo mula sa gobyerno. At ngayon na may nag-iimbestigang auditor sa ospital. Huminto si Clarissa upang humugot ng malalim na hininga. Tila hindi kayang isambit ang buong katotohanan. Ngunit kailangan niyang tapusin. She plans to throw Nico under the bus. Gagawin niyang scapegoat ang anak mo, Wena. Ilalabas ng mami ko na si Nico ang nagnakaw ng pondo gamit ang pangalan mo para siya ang makulong at makalusot ang pamilya Valcarcel sa iskandalo. Naramdaman ni Wena ang pagtaas ng balahibo sa kanyang mga braso.
Ang lalim ng kasamaan ng mga taong nakapaligid sa kanyang anak ay hindi niya masukat. Ipinagpalit ni Nico ang isang nagmamahal na ina para sa isang pamilyang handa siyang ialay bilang sakripisyo sa oras ng panganib. Pareho silang naging biktima, si Wena sa bulag na pag-ibig ng isang ina at si Clarissa sa huwad na pag-ibig ng isang lalaking sakim sa kapangyarihan. Napayapos si Clarissa sa kanyang sariling mga braso nang maramdaman ang ginaw mula sa kanyang basang damit at sa bigat ng sitwasyon. Tahimik na lumapit si Wena sa kanyang aparador at kinuha ang isang makapal na balabal na gawa sa hinabing sinulid, isang bagay na ginugulan niya ng maraming gabi upang mabuo. Lumapit siya sa likuran ni Clarissa at marahang ipinatong ang mainit na balabal sa nanginginig na mga balikat ng dalaga. Walang babaeng nararapat na harapin ang bagyo ng mag-isa kahit gaano pa siya kayaman o katapang. Malambing ngunit may diin na bulong ni Wena. Ang simpleng dampi ng makapal na tela at ang init ng pag-aaruga ng isang tunay na ina ay naging sapat upang mabasag ang natitirang yelo sa puso ni Clarissa. Ang kirot ng pagtataksil at ang kakulangan sa pagmamahal ng sarili niyang ina ay sumabog. Tumungo ang dalaga at umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak at nabasa ang lumang kahoy na mesa. Sa sandaling iyon, hindi sila isang mahirap na tindera at isang mayamang tagapagmana. Sila ay dalawang babaeng naghahanap ng katarungan. Pinunasan ni Clarissa ang kanyang mga mata nang may bagong tapang na sumibol sa kanyang dibdib. I will give you everything you need. Lahat ng internal documents at ebidensya laban sa nanay ko, determinado niyang wika. But I need something from you. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Gusto kong makilala kung sino talaga ang lalaking muntik ko ng pakasalan. Tumango si Wena, tinatanggap ang alok ng dalaga. Ngunit may isang mahalagang detalye na kailangan niyang linawin. Paanong mapapatunayan na hindi ko ninakaw ang pera sa mismong entablado? Kailangan natin ang video. Ang totoong nangyari bago pinutol ng vlogger ang kuha niya. Umiling si Clarissa, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Yun ang problema. Kinuha na ni Mommy ang original CCTV footage mula sa security ng hotel. Hindi ko alam kung saan niya itinago. Kung wala iyon, mananatili kang magnanakaw sa paningin ng batas. Isang mabigat na hamon ang bumalot sa kanilang dalawa. Nasaan ang huling piraso ng katotohanan na magpapalaya kay Wena? Bago pa man makapag-isip ng paraan ng dalawa, biglang nag-ilaw at yumanig ang lumang cellular phone ni Wena sa ibabaw ng kama. Agad niya itong kinuha at sinagot nang makita ang pangalan ng tumatawag. Mindagabi na, Apo. Anong nangyayari ko? Tanong ni Wena. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Mula sa kabilang linya narinig niya ang boses ng maliit na bata, nanginginig at puno ng matinding takot. Lola, Wena, tulungan niyo po kami. Kinuha nila si Mama na laman ng mga tauhan ni Doña Victorina na itinago ni Mama ang isang memory card na naglalaman ng video sa hotel. Ikinulong nila siya sa isang lumang bodega. Lola, parang awa niyo na. Natatakot ako. Nanlaki ang mga mata ni Wena at halos tumigil ang kanyang paghinga. Tiningnan niya si Clarissa. Ang hudyat ng digmaan ay formal nang nag-umpisa at ang kaligtasan ng pamilya ang tanging susi upang tuluyang pabagsakin ang imperyo ng kasinungalingan. Ang idugo ay palaging mananaig sa gitna ng unos. Gaano man ito laban, gaano man ito nadumihan ng pagtataksil at kasakiman. Sa loob ng marangyang sasakyan ni Clarissa, ang hangin ay mabigat at puno ng takot. Habang binabagtas nila ang madilim at mabahong kalsada patungo sa isang lumang bodega sa Riles ng Maynila. Hating gabi na ngunit walang puwang ang pagod o antok sa puso ni Wena. Nababakas sa kanya ang tatag ng isang haligi ng tahanan. Bagaman sinabugan siya ng matinding sama ng loob mula kay Sinta kanina, hindi niya sasayangin ang buhay ng kanyang sariling dugo sa kamay ng mga taong walang Diyos. Nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng bakal na pintuan ng lumang gusali, narinig na nila kaagad ang magaspang at galit na boses ng dalawang panauhing tauhan ni Doña Victorina na nakatayo sa tapat ng saradong kwarto. Ibigay mo na sa amin yung kopya ng video kung ayaw mong mabulok kayo rito ng magaling mong anak.
Pagalit na utos ng isa sa mga lalaki habang hinahampas ang bakal na dinding nagdudulot ng umalolong na panginginig sa paligid. Nung sandaling iyon, pumaynog ang tapang sa puso ni Wena. Bago pa man makareaksyon ang mga nakatayong matipuno at armadong tauhan buong laking hakbang, siyang pumunta sa gitna ng ilaw mula sa poste. Ngunit hindi siya nag-isa. Mula sa arkada ng kasunod na van na dumating bumaba ang grupo ng mga matatag na babae, ang mga kakilala at samahang tindera na dumarayong galing Pasadjaro. Nanoy lumuwas sa Maynila pagkatapos nilang makita sa radyo at television ang matinding pang-aalingaw-alingaw ni Wena Bitbit, ang walang hanggang pakikiramay ng mga ordinaryong ina mula sa kanilang komunidad. Nagkakasubukan ang mga titig habang hinaharangan ng dalawang bantay ang daan. Ngunit lumabas si Clarissa sa liwanag ng headlight ng sasakyan, taas noo, at walang katinag-tinag na may tangan pang telepono na handang kumatok sa mga kapulisan at abogado sa sandaling iisang daliri lamang nila ang lumibak sa mga matanda. Don't you dare lay a finger on any of these innocent women. Matalim na sitaw ni Clarissa sa nakikilala niyang mga tauhan mula sa ahensyang nagbabantay sa ospital. I am Clarissa Valcarcel, the successor of this family trust. At kapag hindi ninyo binuksan ang pintuang iyon at umalis sa harap ko sa oras na ito mismo, ipapapon sa gobyerno ang inyong mga lisensya at ihuhulog kayong lahat sa detention, try me. Nasindak sa tahasan at hindi magugubang puwersa ng heredera, gayon din ang matitinding tingin mula sa nagkukumpal-kumpal na hanay ng mga inang kayamanan. Ang konsensya, ang dalawang takot na tauhan ay dali-daling umatras. Binuwag ng mga ito ang saradong pinto bago nagmamadaling tumakbo palayong papalubog sa karagatan ng kagubatang siyempre ay inaanak sa kasinungalingan. Binuksan ni Wena ang madilim na kuwarto at tumambad sa kanya ang isang nakadurog pusong senaryo. Nakahiga at nakapulupot si Chinta sa malamig at maruming aspalto ng silong, nanginginig ang kanyang giniginaw na mga braso habang nakakandong sa kanyang dibdib si Minda. Upang ipagtanggol ang kanyang bata sa kahit anumang panliligalig ng labas. Nang magtama ang mata nila ni Wena, parating humandusay, paalis sa kinalalagyan ng kanyang pamangkin. Dumapan ng mabilog at walang katapusang gumapang habang mahigpit na pumupulupot sa bewang ni Wena. Tita Wena, patawarin mo ako. Tita ko, Diyos ko po, hindi ko gustong mapahamak nawa ang apo mo. Nanggigigil sa sakit ang bawat salitang hinagis niya luha, ay halos nagbabaha sa balikat ng matanda. Ginagamit lang ako ng mayayamang tao nang umakit ako po noong gabi kung paano niyo dinikit at isinalo sina Mommy Victorina laban sa pakinini ko. Natagpuan ko ang kwarto ni Doña Victorina na nakasarado, kaya ipinuslit ko itong kopya mula sa computer nila. Hindi kayo magnanakaw. Mahal na mahal ko kayo po, pakiusap. Patawarin niyo ako sa pagiging gahaman noong bawat piso ay sumisingil sa aking buhay. Sa gitna ng pagnanamnam sa nanginginig na paligid ng pinto, idinampi ng pamangkin sa kamay ng ina ang maliit na piraso ng gintong memory card. Ito ang huling hininga, ang pinakaaasam-asam na salamin ng ganap na katotohanan. Yumuko si Wena. Masidhiman ang naging pagkakagutay ng kaniyang pangalan dulot ng ginawang traidora na to nitong nakahigang babae noon na pagtantuhan niyang walang anumang pagtutuwid ay nagtutumpak kapag kakamandag ng isa pang kasalanan ng pusong inang naatasang mamahagi ng tanglaw ng kaginhawahan. Dahan-dahang ikulong ni Wena ng buong higpit at pagiging sensitibo ang magpapatulo sa nanginginig na balikat ni Sinta na walang tunog. Bagkus kapwa luha mula sa nanginginag na labi nila ay umilaw ang isang napakapitagang alaala ni pangaral ni Nanay Wena. Chinta, lumayo ka na sa panaghoy mo ngayon. Masaya na akong ligwas ka. At nang apo nating nakatayo ngayon dito na buhay. Mahusay banig at sagradong bitiw ni Wena ng pag-ugnay-ugnay na ibinigay siyang pagkasi sa pisngi ni Sinta. Pero tandaan mo, ito ang utang na loob ay hindi lisensya para yurakan ang dangal ng pamilya. Patawad sa puso ng isang pamilyang nabulag sa barya, ngunit huwag mo na muling ipatirik kailanman sa sahig na yari sa putik ang tingin nating magigiting na dukha. Nang umuwi sila at isakay ang pirasong chips sa loob ng maliit ngunit maliksi ng panukalang komersyo ng teknolohiyang katuwang sa loob mismo ng computer ni Clarissa sa sasakyan, malawig nilang biniview ang mga sekreto.
Sa pinangitain ng nakasarang CCTV video sa naitatayos na dahan, doong nakikinihang mag-isang malinaw pa sa matang magdamag kung kaninoong kumausap ni Wena rito ay pasikretong ining gusto ni Doña Victorina sa security na siya sa atin ni Itaguyod Iayos ibalikat sa pinalupat na abakan ni Wena ang nakasimangot na makakauwi na sobre noog mismong inatasan ni Dr. Nico ng di alimang iwan. Naaabot mo silang tunay na nangangalkal nang walang alamanan ni Bahid kinuha si inang lolo ni sinumang abaya at walang kasina. Tinikan ng marin ng luha ni Wena ang kanyang pisanggi, luhang dibuhing kalubugan kung kaniluhang matayog ng malaking pagkakatulong. Magsilang ng kapwa inosente nitong katahimikang kaluluwa na riyan ang katibayan nakatirik na ng mabilisan. Gayong nakaladkad gamon ng inisa, isang unti sa panatagas nitong matagapag na ng kaalyado ang iniidong inaniyak ng tapatang si Clarissa mula sa kaalamang labas na labis ni Doña Victorina na bumatiwas anong mangyayaring gumuhiwatigat. Kapakan ni Nico kung siya ng buong palalong makakauklaso na ang hawak kay niyang huwaran noogen. Ginto ay nakapatahak palakol. Ay buway nangyari sa nabuong buling. Kalsuhin ng pagtatawan kundi ng lamat na yumaybabaw ng nag-isang-isahan niyang daigdig na pinunog sa panglilinlang. Kasabay ng pagbangon muli sa Haring Puro ngayong bagong paminta ng gabi. Ni umagang magara ay pumatik sumikat na abutang isinidok si Wena nang may isang lalaki taga-masiwid sa biling panauhing alipin sa pangkaw ng kapangyapaan sa munisipyo. Nang hawak ang isang mapula ng saksakan na inirehistrong and below na kumandila. Bukas ng ikawadlaw utos ukol sa isang malawikang pangimbisasyon ni Korte Kongreso na mag-aatake mismo buhat buo doon sa komite at lupon ng pamantasan ng makabantugan sa opisina at sanghay ng pamantasan patutulong medika ni Doña Victorina upang buhusan mismo sila. Wena na magbawi rin kapangharayang suminublay sabay harap ni Dr. Nico Macarayag sa kabinang panawagang panuntunan siya na ng tapat-tapatan mag-iiwang ng hatol na walang takas. May mga sandali sa buhay kung saan ang liwanag ng katotohanan ay mas nakasisilaw pa sa pinakamaningning na hiyas. Sa loob ng malawak at marangyang silid ng pulong ng Makati Medical Trust, ang hangin ay puno ng panginginig ng mga bulong ng mga board member. Ang amoy ng mamahaling pabango at katad ay tila sumasakal sa katahimikan habang nakaupo si Doña Victorina sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang ulo ay nakataas at may mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. Sa tabi niya si Nico ay nakayuko, hindi makatingin sa kahit sinong pumasok. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na pawis habang nilalaro ang kanyang mamahaling ballpen. Bumukas ang malaking pintuan ng silid nang walang kahit anong ingay. Pumasok si Wena na may suot na simpleng kulay, abang terno plansado at malinis na tila nagbibigay ng kakaibang liwanag sa gitna ng makabagong silid. Wala na ang bakas ng isang matatakuting tindera ng isda na dinala rito noong isang tuwan. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay mahinahon ngunit may dalang bigat ng 10 taong sakripisyo. Kasunod niya si Clarissa na may hawak na laptop at si Attorney Santos na may bit-bit na makakapal na folder. Bakit natin pinahihintulutan ang isang tinderang tulad niya na pumasok sa sagradong silid na ito? Mabilis na panimula ni Doña Victorina ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kwarto ng may labis na paghamak. This is a highly respected institution. We do not negotiate with common criminals and blackmailers who try to extort money from our prestigious doctors. Dr. Nico is an asset. At hindi namin papayagang sirain ng isang matandang ito ang kanyang karera. Walang kahit anong galit na namutawi sa mukha ni Wena. Sa halip na sumagot ng sigaw, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok at umupo sa tapat ni Doña Victorina. Dito naganepi ang isang napakatahimik ngunit makapangyarihang sandali. Kinuha ni Wena mula sa kanyang lumang bag ang kanyang simpleng salamin sa mata. Dahan-dahan niya itong isinuot, inayos ang hawakan nito at tumitig ng diretso sa mga mata ng makapangyarihang Doña Victorina.
Ang titig na yon ay walang takot, walang pag-aalinlangan, kundi ang kalmado at matatag na panunood ng isang inang nakasaksi na sa lahat ng uri ng baon ng buhay. Napahinto si Doña Victorina sa kanyang pagsasalita. Tila nabulunan sa sarili niyang laway dahil sa kakaibang lakas na nanggagaling sa matandang tindera. Ang gikaranggalan, Doña Victorina, ay hindi nabibili ng ginto at lalong hindi ito na itatago ng isang peking ngiti. Malumanay ngunit mariing wika ni Wena. Ang kanyang boses ay mababa ngunit sapat upang patahimikin ang buong silid. Naparito ako hindi para humingi ng pera. Naparito ako para ipakita kung magkano ang totoong halaga ng pagkatao ng aking anak. Nilapag ni Attorney Santos ang unang ebidensya sa mesa, isang makapal na salansan ng mga orihinal na resibo ng bangko na nagpapatunay ng buwan ng pagpapadala ng pera ni Wena para sa matrikula ni Nico mula sa unang taon nito sa kolehiyo hanggang sa huling buwan ng kanyang internship. Ito ang mga resibo ng aking dugo at pawis. Patuloy ni Wena habang tinuturo ang mga nakasulat na halaga. Ito ang nagpapatunay na walang scholarship na ibinigay ang inyong foundation para sa matrikula ni Nico sa nakalipas na 8 taon. Ang bawat sentimo ay galing sa palengke ng Jaro. Ngunit sa inyong mga ulat, tayo pananalapi idineklara ninyong libre ang kanyang pag-aaral upang makakuha kayo ng pondo mula sa pamahalaan. Nasaan ang perang iyon, Doña Victorina? Nagsimulang magbulungan ang mga board member. Ang mukha ni Doña Victorina ay bahagyang namulan ngunit sinubukan pa rin niyang maging matapang. Falsified documents, madaling gumawa ng mga ganyang resibo sa tabi-tabi. Kung ganoon tingnan natin ang susunod na patunay. Wika ni Clarissa habang ikinukonekta ang laptop sa malaking screen sa pader ng silid. Nagsimulang gumalaw ang mga imahe sa screen. Ito ang orihinal na kuha ng CCTV mula sa hotel nung gabi ng Parangal. Malinaw na malinaw ang bawat galaw. Nakita ng lahat kung paano lumapit ang mga tauhan ni Doña Victorina kay Wena at kung paano mismo ni Doña Victorina isiniksik ang makapal na sobre ng donasyon sa loob ng abakang bag ng matanda habang abala ang lahat sa pagkuha ng larawan. Walang pag-aalinlangan, walang bawas. Ang katotohanan ay nakatirik sa harap ng kanilang mga mata. Natahimik ang buong bulwagan. Ang ilang board member ay napasapo sa kanilang mga mukha sa matinding gulat at kahihiyan. Si Doña Victorina ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakabitin sa hangin. Ang kanyang labi ay nanginginig ngunit walang salitang lumalabas. Tumingin si Wena kay Nico na Noy basang-basa na ng pawis at tila hindi makahinga. Ang anak na kanyang inalagaan ng anak, na binalutan niya ng pagmamahal, ay nakaupo sa tabi ng kanyang sariling kasinungalingan. Hindi na nakayanan ni Nico ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang buong karera, ang kanyang hinaharap, at ang kanyang pangalan ay tuluyan nang nadurog sa harap ng mga taong nais niyang pagkapitang labis. Binalot siya ng matinding pagsisisi at kahihiyan na hindi niya kayang takasan. Dahan-dahang tumayo si Nico mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang mukha ay parang papel sa kaputian. Humakbang siya papalapit kay Wena habang ang lahat ng mata sa silid ay nakatutok sa kanya. Huminto siya sa tapat ng kanyang ina yumuko at sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ng makapangyarihang Makati Trust, nanginginig niyang binigkas ang mga salitang naging simula ng kanyang sariling paghuhukom. "Mother, I'm sorry. Patawarin mo ako. Ang bawat kasalanan ay may katumbas na kabayaran at ang rurok ng hustisya ay hindi nagmumula sa paghihiganti kundi sa pagpapanatili ng katotohanan." Sa loob ng silid ng pulong ang bawat mata ay nakatutok kay Nico na ngayon nakaluhod sa sahig habang nakayuko sa paanan ng kanyang ina. Ang katahimikan ay nababalot ng kirot at nang hiyang hindi na kailanman mabubura pa ng anumang titulo o puting damit ng doktor. Dahan-dahang lumayo si Wena ng 2 hakbang pinapanood ang anak na pinalaki niya sa pawis at hirap. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na puwang ng pagkalugi at kapayapaan. Tumayo ka Nico malamig at matatag na wika ni Wena ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang walang bakas ng pag-aalinlangan.
Hindi mo kailangang lumuhod sa akin. Ang hiningi ko lang noon ay ang iyong pagkatao at dangal. Ngunit mas pinili mong ibenta ang mga ito sa maling halaga. Umatras ang mga board member ng ospital habang binabasa ng kinatawan ng lupo ng desisyon. Dahil sa malinaw na ebidensya ng pandaraya pamemeke ng mga dokumento at pag-abuso sa pondo ng pamilya Valcarcel na pinagtulungan ni na Doña Victorina at Nico Opisyal na tinanggal sa tungkulin ang nakatatandang opisyal at tinanggalan ng lisensya sa medisina si Nico nang walang taning. Si Doña Victorina na kanina lamang ay nagmamataas, ay dinala palabas ng mga awtoridad habang sumisigaw sa galit at kawalan ng paniniwala sa nangyari. Ilang linggo ang lumipas matapos ang unos na iyon. Ang buhay sa palengke ng Jaro ay dahan-dahang bumalik sa dati, ngunit may kakaibang liwanag na bumabalot dito. Ang lumang sap ni Wena ay pinalitan ng isang mas malaking gusali ang opisyal na tanggapan ng bagong tayong kooperatiba ng mga ina sa Iloilo, isang samahan na itinatag upang tulungan ang mga kababaihan at ina na magkaroon ng sariling kabuhayan nang hindi umaasa sa iba. Isang hapon habang abala si Wena sa pag-aayos ng mga dokumento ng kooperatiba, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa tapat ng pintuan. Pag-angat ng kanyang mukha, nakita niya si Clarissa. Ang dating mayabang at malamig na dalaga ay suot na ang simpleng damit, dala-dala ang isang kahon ng mga gamit mula sa kanyang dating buhay sa Makati. Tita Wena, mahinang bati ni Clarissa, may halong pag-iingat at paggalang sa kanyang mga ngiti. Pwede ba akong pumasok? Tumayo si Wena at sinalubong ang dalaga ng isang mainit at mahigpit na yakap. Laging bukas ang pinto ko para sa mga babaeng natututong bumangon sa sarili nilang mga paa. Clarissa, maupo ka. Nagkuwentuhan ang dalawa tungkol sa kanilang mga bagong simula. Pinili ni Clarissa na iwan ang malaking korporasyon ng kanyang ina upang magtayo ng isang independenteng pundasyon na tutulong sa mga batang biktima ng kapabayaan ng pamilya. Natutunan na niyang mahalin ang sarili nang hindi na kailangang suklian ng pag-aproba ng iba. Ngunit sa gitna ng payapang hapon na iyon, isang mabigat na tanong pa rin ang nananatili sa hangin. Nasaan si Nico? Matapos ang araw ng paglilitis, nawala si Nico sa sirkulasyon ng Maynila. Ayon sa mga balita, umuwi ito sa probinsya, binenta ang lahat ng natitirang mamahaling gamit upang bayaran ang utang na naiwan sa mga taong nadamay sa kanyang mga panlilinlang. Isang gabi habang nag-aayos si Wena ng mga paninda sa labas ng kanyang bagong bahay sa tabi ng baybay ng Iloilo, isang anino ang tumigil sa tapat ng kanyang gate. Suot ang isang kupas na puting t-shirt at payat na pangangatawan na roon si Nico. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang makintab na sasakyan, at wala na ang arrogance yang minsan ay nagdala sa kanya sa tuktok ng kasikatan. Tawag ni Nico, ang boses ay nanginginig at basang-basa ng luha. Alam kong wala akong karapatang magpakita rito. Alam kong sinira ko ang lahat ng pinaghirapan mo, ng pinaghirapan natin. Hindi sumagot si Wena agad. Dahan-dahan siyang lumapit sa gate, tiningnan ng anak mula ulo hanggang paa. Kitang-kita niya ang bigat ng pagsisisi sa mga mata nito, ang mga matang minsang tumingin sa kanya nang may matinding pagkotya. Hindi ko na mababawi ang mga panahong nasayang, Nico. Wikang mahinahon ni Wena, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bakal ng gate. Ang tiwala ay parang basong nabasag. Kahit buuhin mo ulit, may mga lamat na mananatili at may mga hiwang pwedeng makasugat. Hindi ko hinihingi na bumalik tayo sa dati, ma. Umiiyak na sagot ni Nico habang dahan-dahang lumuluhod sa labas ng bakod. Gusto ko lang malaman mo, natutunan ko na kung paano maging isang tunay na tao. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang maliit na klinika sa baryo bilang isang tagalinis at katulong ng mga nurse. Hindi bilang doktor kundi bilang isang simpleng manggagawa. Pinag-aaralan ko munang magpakumbaba. Tiningnan ni Wena ang kanyang anak sa mahabang sandali. Ang hangin mula sa dagat ay umihip ng marahan, tila nagtatanggal sa huling bakas ng alikabok ng nakaraan. Unti-unting nagbago ang lambot sa mga mata ng ina. Hindi ito kapatawaran na nagpapasakop sa kasalanan, kundi kapatawaran
na nagbibigay laya sa sarili at sa iba. Inabot ni Wena ang kanyang kamay sa ibabaw ng gate, hinawakan ang buhok ng kanyang anak tulad ng ginagawa niya noong ito ay bata pa. Magpakatino ka sa buhay anak, bulong ni Wena. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi, ngunit may kasama itong ngiti ng ganap na kalayaan. Ang bukas ay para sa mga taong marunong bumangon mula sa putik. May pag-asa pa para sa taong marunong magsisi. Niyakap ni Nico ang kamay ng kanyang ina. Umiiyak ng buong puso habang sinisip-sip ang huling patak ng kalinga ng isang inang kailanman ay hindi nagkulang sa pagmamahal. May mga sugat na kapag naghilom ay nagiging pilak ng karangalan. Lumipas ang mga taon at ang simoy ng hangin sa baybay ng Jaro ay patuloy na nagdadala ng amoy ng asin at bagong simula. Ang dating maliit at madilim na sampa ng isda ay isa ng malawak at maunlad na gusali kung saan libo-libong kababaihan ang nagkakatipon upang magtulungan sa pamamagitan ng kooperatiba ng mga ina. Doon, si Wena ay hindi na lamang kilala bilang isang mapagsakripisyong ina kundi bilang isang matatag na leader na nagturo sa kanila na ang pag-ibig sa pamilya ay hindi nangangahulugang pagyurak sa sariling danggal. Ang tanong kung napatawad na ba niya ang nakaraan ay nasagot na ng panahon. Oo, napatawad na niya si Nico sapagkat ang pagpapatawad ay ang pagtatapon sa mabigat na pasanin ng galit upang ang mga kamay ay lumaya sa pag-alalay sa sarili. Ngunit ang pagpapatawad na iyon ay may kaakibat na hangganan. Hindi na muling hinayaan ni Wena na ang tagumpay o kabiguan ng iba ang sumukat sa halaga ng kanyang pagkatao. Natagpuan niya ang kapayapaan hindi sa piling ng karangyaan kundi sa katahimikan ng isang pusong buo sa pag-aspas ng hangin sa dagat at sa mga ngiti ng mga kababaihan na natutong lumaban para sa kanilang mga karapatan. Ang kwento ni Wena ay nag-iiwan ng isang malalim na aral sa bawat pusong nakikinig. Ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay dakila, ngunit ito ay hindi kailanman dapat maging lisensya para sa pang-aabuso o walang hanggang pagpapakasakit ng walang pagpapahalaga sa sarili. Ang utang na loob ay may hangganan, ngunit ang dangal ng isang tao ay walang katumbas na halaga. Sa huli, ang pinakamagandang tagumpay ay hindi ang paghihiganti sa mga nagkasala, kundi ang pagbangon mula sa putik upang muling itayo ang sariling kaharian gamit ang sariling mga kamay. At habang tinatanaw ni Wena ang paglubog ng araw sa abot tanaw, alam niyang ang bawat luha na ibinuhos niya noon ay ang mga buto ng kapayapaan na umani ng isang marangal at malayang bukas.